Unanimous po ang boto ng House Justice Committee para iakyat sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang nagsabi na agad na bobotong no ang mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte. Pati ang isang miyembro ng Liberal Party, dumistansya rin. Narito pang report ni Marian Enriquez. Let it be placed on the record that 55 out of 55 Justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Pabor at walang objection ang 55 miyembrong present sa House Justice Committee na bumoto sa committee report, resolution at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, nakitaan ng komite ng sapat na ebidensya na nag-commit nga si VP Sara sa grounds ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Dahil yan sa umano'y unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman, maling paggastos ng confidential funds, bribery o panunuhol, at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatandaang unanimous din ang boto ng 53 dumalong justice members nang ideklarang may probable cause o sapat na basehan ang impeachment complaints laban kay VP Sara noong nakaraang linggo. Kanina, bago simulan ang botohan, maanghang ang opening statement ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Nanindigan ng komite na alinsunod sa konstitusyon ang kanilang ginawa. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Kaya para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung ngayon pa lang nakakuha na sa komite ng 55 boto, naniniwala siyang makakakuha ng sapat na bilang na higit 106 ang botong papabor na ma-impeach si VP Sara. Because the Vice President will be impeached. It is certain by next week we will get the votes to impeach the Vice President. Si ML Party List Representative Leila De Lima naman, naniniwalang kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office. pinasama rin ng kongresista sa ilalim ng article ng Unexplained Wealth ang bigong pag-divest ni VP Sara sa business interest sa isang kumpanya. Malinaw niya sa konstitusyon na kapag nahalal ay wala na dapat participation sa anumang negosyo. Sa May 11, nakatakdang isa lang sa plenaryo ang impeachment at doon pagbobotohan. Pero ngayon pa lang, meron ng mga kongresistang tutol na umusad ang impeachment. Kabilang sina Congressman Leandro Leviste at Kiko Barzaga. Obviously, no to impeachment ako. It's the same as the 2025 impeachment. There's nothing new. So if they plan on doing this every year, it's just going to be a waste of government resources. Ang umano'y True Blue member naman ng Liberal Party na si Caloocan Representative Egay Erice, hindi raw sasali sa botohan. Pamumulitika lang daw kasi ang impeachment. Hindi ako namamangka sa ilog ni Duterte o sa ilog ni Marcos dahil ang pupuntahan ng ilog ni Marcos at ni Duterte ay impyerno sa bansang Pilipinas. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni VP Sara. Hindi naman malinaw sa ngayon kung nasa bansa pa ba ang bise.
Ayon kasi sa Malacanang, aprobado ang bagong travel clearance ni VP Sara mula May 2 hanggang 15. Babiyahe siya sa 5 bansa, Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Si Palace Press Officer Claire Castro, nagpatutsada sa travel ni VP Sara. Tama ba na magbiyahe ka? Tama ba na habang nagtitipid ang gobyerno, diba? Maiwasan sanang gumastos. Kung personal trip lang, biyahe lang, lakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo ang ibang mga staff mo at security mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.